sa Amerika, bumangga ang isang malaking eroplano sa isang maliit na eroplano sa JFK Airport sa New York. Sa amateur video, kitang-kita kung paano nasagi ng Air France passenger jet ang maliit na Delta plane. Ang bumangga ay isa pong Airbus Super Jumbo na itinuturing na pinakamalaking jetliner sa buong mundo. Agad in-impound ang malaking eroplano para sa investigasyon. Wala naman nasaktan sa naturang insidente. Isang dambuhalang blue whale na may habang 80 talampakan ang namataan sa bowl ng expedition team ng programang Born to be Wild. Isang pambirang pagkakataon ito na makita sa Pilipinas ang pinakamalaking hayop sa buong mundo. Nakatutok si Doc Ferds Reso. Palaki ng palaki ang mga nakikitang hayop ng aming expedition team. Noong nakaraang Miyerkules, mga dolphin ang aming nakita. Ngunit di inaasahang ang huli naming dadatnan ay ang pinakamalaking hayop sa balat ng lupa. Siguro we were able to prepare for mga 5 minutes, nasa bangka kami lahat. And then in 5 minutes time, nandun kami sa location kung saan sinabi na nandun daw yung butanding. Pagdating namin doon, nakita namin, sabi ko doon sa cameraman ko, hindi butanding yan. Ayan, pababa! Yun, focus na lang doon. So sabi namin, hindi butanding to, balyena itong nakikita natin. Siguro mga 100 meters away from us, ayun. Blue whale yung nakita namin. It's one of the biggest whales na pwede natin makita dito sa Pilipinas. Yung movement niya kasi very graceful from the surface, blow, and then dorsal fin, pababa. It was really amazing. Unang pinakita nito ang kanyang blow at paghinga sa ibabaw ng tubig. Maya-maya naman ang kanyang dorsal o likod, habang ito ay naglalag o nananatili sa ibabaw. Hanggang sumisid ito at ipinakita ang kanyang fluke o buntot. Umaabot sa 30 metro o mahigit 2 bus ang haba ng blue whale. It's very rare. Blue whales have been seen in the Bohol Sea only 3 times in the last 10 years. We're not sure because they've never done a proper study about the behavior of blue whales here, but we think they come here for food. So what you witnessed was feeding behavior. Abangan ang buong detalye sa Born to be Wild. Ako si Doc Ferds Reso para sa 24 Oras. Ipinagmalaki ni Sugar Shane Mosley ang kanyang mga bentahe raw sa laban nila ni Manny Pacquiao. Nananatili namang kampante ang pambansang kamao na patuloy na dinudumog ng mga fans sa kanyang ensayo sa Wild Card Gym sa LA. Nakatutok si Chino Trinidad. Mistulang tourist attraction ng Wild Card Gym sa Los Angeles, California tuwing nag-iinsay ron ang A-Division World Champion na si Congressman Manny Pacquiao. Ang Pinoy fan na ito baka man naka-wheelchair. Nagbiyahe pa raw ng 3 oras para magpapirma ng gloves kay Pacman. Hopefully to be signed by Manny. Hindi lamang mga Pinoy sa Amerika ang dumarayo sa gym, kundi mga foreigner. If I can get it signed, I'm hoping. 2 days, I struck that already. Ang babaeng ito, umalik pa kay Pacman. Maging mga batang kano, iniidolo na rin ang Filipino boxing pride. Do you like Manny? Do you like Manny? He's asking you. Yes, Why? Why do you like Manny? because he's a good boxer. Ang makakalaban naman ni Pacman ay si Sugar Shane Mosley. Todo rin ang paghahanda sa Big Bear Boxing Gym sa California. I'm in great shape, and I'm looking forward to this event, Pacquiao. You know, I'm just excited to be in there and make history. At ipinagmamalaki niya ang kanyang mga labang kay Pacman. I got many advantages. I think the size, I have advantage of reach. I do have good punching power, and my speed is probably better than all the guys that he fought. Sinagot naman ang Amerikano boksingerong sinasabi ng ilan na madaling kalaban lang si Mosley para kay Pacman.
Hopefully Pacquiao doesn't believe that. I know he doesn't. But if he does, he's in trouble. I'd like to invite all the Filipino people out there in the Philippines to watch this fight May 7th. Chino Trinidad Nakatutok, 24 oras. Susunod. Yang agila na yan, ipinalanga o ipinangalan kay Vice Presidente Jojo Marbinay. Rebulto ni Padre Pio sa Quezon City, mahimala raw. Hindi natin yan tatantanang sa pagpapatuloy ng 24 oras.